gamit ang concept ng completing the square. Para sa ating unang example, given x squared plus y squared minus 6x equals 7. Ang first step ay grouping. Kailangan pagsamasamahin natin yung terms with x, terms with y, at yung constant terms. Okay. So kung mapapansin niyo ay mayroon tayong dalawang terms dito with variable x squared and negative 6x. Ito ang gagamitan natin ng technique na completing the square. Sa technique na ito, magdadagdag tayo ng another term na makakapag-set up ng perfect square trinomial. Ang perfect square trinomial ay binubuo ng tatlong terms na pwedeng isulat as the square of a binomial, katulad ng mga sumusunod. Take note na dapat ang numerical coefficient ng term with x square ay 1 para maging mas madali ang pagkuha ng term na idadagdag natin sa magkabilang side ng equation. Ang question ay, paano ba nakukuha yung term na tinutukoy ko? Madali lang yan. Ang gagawin lang ay i-divide ang numerical coefficient ng x sa 2. So, negative 6 divided by 2 equals negative 3. Pagkatapos nito ay i-square ito or i-multiply sa sarili. So, negative 3 squared or negative 3 times negative 3 equals 9. So, 9 ang i-add natin sa magkabilang side ng equation. Ngayon ay pwede na natin itong isulat as a square of a binomial. Katulad ng sa standard form ng equation ng circle. At sa right side naman ng equation ay pwede na rin ipag-add. So we have x minus 3 squared plus y squared equals 16. Sir, paano po nakuha yung x minus 3? Okay. So yung x ay square root ng x squared, tapos yung negative 3 naman ay kalahati ng b or yung numerical coefficient ng x. Ngayon ay maaari ninyong i-pause ang video at tingnan mabuti yung mga example sa kanan. Okay, tuloy tayo. So mula sa standard form ng equation ng circle ay madali na nating makukuha ang center at radius. Para sa center, ito ay 3, 0. At ang radius naman ay 4. Next example tayo. For number 2, given x squared plus y squared minus 14x plus 2y equals negative 14. So, grouping muna tayo. Okay. Next ay magse-set up na tayo ng perfect square trinomial. Sa pagkakataon na ito ay kasama na rin yung terms with y. We have x squared minus 14x plus 49. Okay, so negative 14 kasi divide by 2 equals negative 7. And negative 7 squared equals 49. Okay, so plus y squared plus 2y plus 1. Okay, 1 yan kasi yung sa 2y, 2 divided by 2 equals 1. And 1 squared equals 1. Siyempre, ito ay naka-equal sa negative 14 plus 49 plus 1. So, nag-add tayo ng 49 and 1 para manatiling balance yung ating equation. Simplifying, we have x minus 7 squared plus y plus 1 squared equals 36. So, kitang-kita na ang center ay 7, negative 1 at ang radius naman ay 6. Next example tayo.